Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Masyado nang mainit yung panahon kaya magbaon kayo ng tubig kapag nasa labas. Yung towel ko kasi guys, binabasa ko yan eh. Dinadampi ko sa liig ko at saka sa mukha ko. Maliit na hand towel lang yung dala ko para basain. 5 card nga pala ang kailangan ko para sa tema ng reading natin. Aalamin din natin kung ano yung hadlang, ano yung dapat gawin. Kukuha din ako ng bato, na rune, at saka alamin din natin yung last card para sa blessings. Ang unang mystical card mo para sa tema ng reading natin ay Journey. Kailangan mong maging handa sa mga darating na pagsubok sa buhay na ang magiging kapalit ay swerte, bagong simula at saka abundance. Itong hope naman ay palagi naman tayong dapat hindi mawala ng pag-asa na yung negatibong sitwasyon ang magpapatatag sa iyo at mapapalitan ng positibo. Maganda yung mga cards mo ha. Ang next ay healing. Itong card na ito ang nagsasabi na yung positibong energy mo ang nagbibigay lakas sa kapwa. At ito rin yung magandang panahon para sa iyo para mag-heal. Na i-release yung mga unwanted energies. Itong divination ang nagsasabi na yung pagpapahinga mo ang mas lalong malaking tulong sa iyo para mag-recharge. Na makita ng klaro kung ano man yung sitwasyon sa buhay. Abundance. Mukhang meron talagang pinagdaraanan ng ilan sa inyo at sinasabing huwag kang mawala ng pag-asa kasi yung para sa iyo ay darating. Kung ano yung sinabi ng mga naunang cards, yun yung kailangan mong gawin para makamit yung kasaganaan. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang hadlang sa sitwasyon ng mga Gemini. Sa bagay sa mga naunang cards pa lang sinabi na. Pinapaalala ng cards na huwag ka masyadong mag-isip, i-enjoy mo yung time mo sa araw ng pagpapahinga. Paalala ko lang para sa mga bagong viewers, itong reading na ito ay timeless reading, general reading at guide lamang kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Hermit, Ace of Swords, 6 of Cups. Kahit dito sa mga cards na ito sinasabi na huwag kang mawala ng pag-asa. Hinihikayat ka na magtiwala sa kakayahan mo at saka talas ng pakiramdam. Pareho lang din sa sinabi ng mystical cards. Sa career o negosyo para mawala yung hadlang na naiisip mo or pakiramdam, maging open-minded at saka gamitin mo yung talino mo. Kung kinakailangan mag-research ka or magtanong-tanong sa mga katrabaho mo ay gawin mo. Kasi maraming bagong idea na darating para masolusyonan yung iba't ibang problems mo sa career or negosyo. Kailangan kasi ng collaboration o kaya teamwork para mag-increase yung pagiging creative mo. At saka yung pagiging open-minded sa anumang sitwasyon, yan yung mas magbibigay sa'yo ng pang long term na positibong goal. Sa mga single, pinapakita ng mga cards na magpakatotoo ka sa sarili mo. At saka katulad ng sinabi ng mystical cards, asahan mo na merong darating na someone na mas magpapagaan na mga worries mo.
Ito muna guys yung alamin natin, the Tower at the Sun. Pare-pareho ang sinasabi ng mga cards mo na ang ilang Gemini ay nawawalan talaga ng pag-asa. Pero kahit anumang kaguluhan ang nangyayari sa buhay mo ay merong biglaang pagbabago. At itong pagbabago na ito ang magbibigay ng positibo, kaligayahan at saka tagumpay. Nag-i-stay yung negative na situation kapag hindi tayo nagkakaroon ng sariling desisyon. Sa mga nasa relationship naman, ang tagal nyo nang magkarelasyon ng person mo pero hindi kayo magkahulihan ng loob. May kailangan ng baguhin, lalo na't ang ilan sa inyo nakadalawang cards ka na matagal bago kayo mag-usap ng person mo. Hindi mo dapat tinitiis yung person mo yan eh. Siya lang yung magiging kakampi mo. Ito naman yung mga cards para sa ano ang dapat gawin. The World, the Judgment, at the Magician. Binibigyan ka ng signs ng mga cards na may mga importanteng signs or sitwasyon sa buhay mo na dapat mong bigyan ng atensyon. Para maging maiksi yung negatibo na nangyayari sa buhay mo, kailangan mong maging wise, maging open-minded para makapag-isip ka ng tama at hindi ka maapektuhan sa kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa iyo. Sa financial, may mga Gemini na pinag-ipunan mo talaga itong buwan na ito. Pumapabor sa iyo yung kapalaran kasi marunong kang mag-manage ng financial na meron ka. Pero wag mong masyadong gastusin yung pinaghirapan mong pag-ipunan. At saka nakalimang cards ka na para sa abundance. Kaya ang tingin ko sa reading mo, hindi naman masyadong negative yung sitwasyon na kinakaharap mo. Nasa isip mo lang. Kapag nilet go mo ito, mas maraming positive na darating. Sa mga single, may enjoy mo yung buhay mo. Makakapunta ka ng ibang lugar o kaya ibang bansa. Mag-ingat ka lang sa person na may maling akala sa closeness nyo. Aakalain niya na kayo na, pero hindi mo naman alam na meron pala siyang gusto sa iyo. Huwag din masyadong magpakalasing or enjoy para makaiwas sa trouble. Ito paalala din ng mga cards, Queen of Swords at Eight of Wands. May mga biglaan kang desisyon na gagawin. At patungkol ito sa financial, sa career, o kaya sa negosyo. Ito yung paraan para mapalapit ka sa goals mo at magkaroon ng mabilisang progress. Ito yung nakatadhana. Sa relationship, kailangan suportahan nyo ng person mo yung isa't isa. Kahit na magkaiba kayo ng gusto o kaya ng career. Itong rune na ito ay sinauna na alphabet. Parang tarot cards din ito na merong magic na meaning. Fehu in reverse, Tiwas in reverse, Manas, at saka Urus. Ang paalala ng mga bato na ito ay maganda kasi yung nangyayari sa karir mo at saka financial. Kaya pinag-iingat ka sa mga biglaang desisyon, lalo na kung patungkol sa money. Maganda rin na merong taong pipigil sa'yo para makapag-isip ka sa mga decisions na gagawin mo. Kasi ang ilan sa inyo, maganda talaga yung takbo ng career at saka negosyo.
mas lalong magkakaroon ng improvement. Yung mga scammer or manloloko, doon ka lang umiwas. Wala namang bulaklak dito guys sa kwarto ko pero amoy bulaklak. Pwedeng nagsimba ka o kaya merong padasal sa inyo o kaya meron kang nadaanan or pabango mo. At saka paalala ko lang guys, huwag nyo din kalimutan yung namayapa na kamag-anak, ipagdasal nyo din sila. Sa health naman, mag-ingat sa aksidente na pwede kang madulas, maapektuhan yung likod mo or balakang. Minor lang naman ito, meron pa ring recovery. At saka ang ilan sa inyo hirap magbuntis. Kailangan ipatingin para masolusyonan mo yung problem. Itong Three of Cups, ito yung card para sa blessings. Yung teamwork, collaboration, at saka makakatulong din sa'yo yung pakikipag-communicate sa kapwa. Para ma-relax naman yung isip mo, ano man ang sitwasyon na kinakarap sa relasyon, sa karir mo, o kaya sa negosyo. Love ang isa sa blessing na kailangan mo. Itong Five of Cups na ang nagsasabi na merong kalungkutan or ending na nangyari sa buhay mo. Pero kailangan mo tong malagpasan para makapagpatuloy ka sa buhay mo kasi maraming oportunidad na naghihintay na kailangan mong harapin. At saka ang ilan sa inyo, meron kang namayapa na loved one, kaya ito yung ikinakalungkot mo. At itong Three of Pentacles, nakaano ka na 4 na cards na kailangan mo talaga ng suporta mula sa kaibigan o kaya katrabaho para mag-progress yung buhay mo. Kailangan mo talaga ng idea kasi ito yung makakatulong sa'yo para magtuloy-tuloy yung success na nangyayari sa buhay. Kung may kalungkutan na ending, meron namang happy na bagong simula.